Alam mo yung feeling na yun? Yung feeling na pagpasok pa lang ng pera sa ATM mo, tapos sobrang excited ka na magbayad ng mga bills, kumain sa labas, o bumili ng mga bagay na matagal mo nang gustong bilhin. Pero fast forward after 1 week, sasabihin mo sa sarili mo na, paano na? Kasi wala ka na palang budget at parang hindi mo na alam kung saan napunta ang pera mo. Kung nakaka-relate ka, hindi ka nag-iisa kasi maraming Pinoy ang kumakayod araw-araw pero lagi nauubusan ng pera dahil wala silang sistema sa paghahawak ng kanilang kita. Ang masakit pa, kadalasan ay kasalanan nila ito kasi ginagastos kagad nila ang pera bago pa sila kumuha ng para ipunin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 simple pero powerful financial tips na pwedeng-pwede mong simulan kahit hindi malaki ang sahod mo. Ang mga tips na ito ay swak sa lifestyle ng mga Pinoy, madaling sundin at sigurado makakatulong para unti-unti mong maabot ang financial freedom na gusto mo. So handa ka na bang matutunan ang mga smart money habits na ito? Tara simulan na natin! Tip number 1. Unahin ang ipon bago ang mga bills. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali natin mga Pinoy ay inuuna natin ang mga bills bago ang ipon. Naiintindihan ko naman kasi natural lang na unahin natin ang ating mga bayarin para di ma-disconnect ang ating kuryente o tubig. Pero kung gusto mo magkaroon ng solid na financial savings, reverse dapat ang sistema mo. Dapat pagkasahod mo pa lang, kunin mo na kagad ang percentage para sa ipon. Kahit 10% lang muna kung medyo gipit ka. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang sweldo mo, magtabi ka kagad ng 2,000 pesos at automatic yan. Huwag mo nang hintayin na kung ano ang matitira kasi madalas wala naman talaga. Gawin mong non-negotiable ang pag-iipon na ito para ka lang din nagbabayad ng utang pero ang utang na binabayaran mo ay para sa sarili mo. At tandaan mo, hindi mo kailangan mag-ipon ng malaki kagad basta ang importante ay consistent ka. Tip number 2, small weekly savings. Kung nahihirapan ka magtabi kahit maliit na amount kada sweldo, ito ang pwedeng-pwede mong gawin. Mag-ipon ka weekly kahit maliit lang. Isipin mo ito. Kung magtatabi ka ng 125 pesos kada linggo, sa loob ng isang buwan, meron ka ng 500 pesos. Hindi man kalakihan, pero malaking tulong ito kapag may biglang emergency. Pwede mo rin gawing isang laro ang weekly saving challenge na ito. Halimbawa, week 1 magtatabi ka ng 100 pesos. Week 2 naman ay dadagdagan mo ng 50 at week 3 gagawin mong 200 hanggang sa hindi mo namamalayan na lumalaki na pala ang ipon mo. At para mas madali, pwede kang gumamit ng alkansya o gumamit ka ng mobile banking apps na may automatic savings features. Sa ganitong paraan, hindi mo na mahahawakan ng pera mo at mababawasan na rin ang temptation na gastusin ito. Tip number 3. Stay at home. Ito na yung pinakamadaling tip pero madalas hindi natin ginagawa. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang daming tukso sa labas. Nandyan yung mga sale, mga kainan at syempre ang gala kasama ang barkada. Pero kung talagang gusto mo mag-ipon, subukan mong bawasan ang paglabas muna. Hindi naman ibig sabihin na maging anti-social ka, pero piliin mo lang yung mga araw na lalabas ka kung talagang importante. Kung gusto mong kumain sa labas, then go! Pwede mo namang gawin yan once a month instead na every weekend. O kaya naman magluto ka na lang sa bahay kasama ang pamilya o friends mo. Tipid ka na, may bonding time ka pa. At kung bored ka naman sa bahay, explore mo yung mga libre pero productive na activities. Pwede kang magbasa, mag-aral ng bagong skill online, o kaya naman maglinis ka ng bahay mo. Tip number 4. Huwag laging mag-upgrade ng gadget. Aminin na natin, mahilig tayong mga Pinoy sa mga bagong gadgets. Lagi may bagong labas na phone, tablet o laptop. At dahil hype nga, parang gusto nating laging sumabay. Pero isipin mo muna, kailangan mo ba talaga mag-upgrade ng bagong gadget o gusto mo lang kasi makikiuso ka? Kung gumagana pa naman ang lumang mong cellphone, then gamitin mo muna. Hindi mo kailangan bumili ng bagong iPhone every year para lang ma-feel mo na updated ka. Kung kailangan mo talaga mag-upgrade, planuhin mo ito. Mag-ipon ka muna at siguraduhin mong hindi masasaktan ang budget mo. Kasi tandaan mo, mas importante ang financial stability kaysa sa mga temporary saya na dala ng bagong gadget. Tip number 5. Magdagdag ng source of income. Kung isa lang talaga ang source of income mo, mahihirapan ka talaga makaipon lalo na kung mataas ang cost of living sa lugar nyo. Kaya kung gusto mong mapabilis ang pag-build ng savings o investments mo, maghanap ka rin ng side hustle. Maraming options online. Pwede ka maging freelance writer, online selling, virtual assistant,
o kahit magturo ng English sa mga foreign students. Kung may talent ka naman sa baking, pwede mong gawin yan as mini business mo, ang paggawa ng mga cookies o cupcakes. Ang sikreto dito ay hanapin mo ang mga bagay na kaya mong gawin kahit part-time lang. Huwag kang matakot na magsimula kahit maliit lang. Lahat ng malalaking negosyo ay nagsisimula yan sa maliit. Tip number 6. Gamitin ang envelope strategy. Ito ang isa sa mga pinaka-classic pero effective na paraan ng pagbabudget. Simple lang ito. Ipaghiwa-hiwalayin mo ang pera mo base sa mga categories. Isang envelope para sa mga groceries, isa naman para sa tuition, isa para sa luho, at isa para sa emergency fund. Bakit effective ito? Kasi nakikita mo kung magkano lang talaga ang budget mo sa bawat category. At kapag naubos na ang pera mo sa isang envelope, ibig sabihin yan, tapos na ang gastos mo sa parte na yon. Pwede mo rin itong i-level up gamit ang mga digital version. Gumamit ka ng mga apps na may envelope system para din mas organized at mas madali mo matrack ang mga gastos mo. Tip number 7. Kausapin mo ang partner mo. Kung may asawa ka o live-in partner, sobrang importante ang open communication tungkol sa pera. Madalas kasi, nagkakaproblema ang mag-asawa dahil na rin sa hindi sila nag-uusap tungkol sa mga gastusin at sa budget. Dapat ay mag-set kayo ng monthly o weekly financial talk. Pag-usapan nyo ang mga bills, utang at plano para sa mga savings at investments. Kapag parehas kasi kayong aware ng partner mo, mas madali nyo mahahandle ang mga gastusin at may iiwasan ng away tungkol sa pera. At higit sa lahat, sabay kayong maeengganyo na mag-ipon at mag-invest kasi pareho kayong may shared financial goals. Tandaan, teamwork makes the dream work. Tip number 8. Bayaran ang utang. Isa sa mga pinakamabigat na pasanin ng wallet at isip mo ay ang utang. Habang hindi mo ito tinatapos, palaging merong malaking bato na parang nakapatong sa balikat mo. Kaya kung gusto mo maging magaang ang buhay mo, unahin mong bayaran ang utang mo. Gumawa ka ng plano kung paano mo ito mababayaran paunti-unti. Unahin mo rin yung mga utang na may malalaking interes para hindi pa ito lalong lumaki. At kapag wala ka ng utang, mas malaya ka na makakapag-ipon at makakapag-invest. At syempre, mas magiging panatag ang tulog mo sa gabi dahil wala ka nang iniisip na maniningil sa'yo. Tip number 9. Mag-declutter. Marami sa atin ang may mga gamit sa bahay na hindi naman nagagamit pero nakatambak lang. Imbes na hayaan mo lang yan na maalikabukan, bakit hindi mo na lang ibenta online o kaya naman ibigay mo sa mas nangangailangan? Pwedeng-pwede ka mag-garage sale, ibenta ang mga damit, sapatos o appliances na hindi mo na kailangan. Bukod sa kikita ka pa, lilinis at luluwag pa ang bahay mo. Ang maganda dito, matututo ka maging kontento sa kung ano lang ang kailangan mo, yung tipong minimalist lifestyle na may extra cash pa. Tip number 10. Huwag mainggit sa iba. Sa panahon ngayon, ang dali-dali natin mainggit lalo na sa social media. Nakikita mo yung kaklase mo na madalas mag-travel sa Japan, yung office mate mo na may bagong kotse, o yung kapitbahay mo na laging naka-Starbucks. Pero tandaan mo, iba-iba tayo ng journey. Hindi naman ibig sabihin na dapat mong sabayan sila kahit wala ka naman sa tamang posisyon financially. Ang importante ay maging masaya ka sa kung ano ang meron ka ngayon habang binubuo mo unti-unti ang mga pangarap mo. Huwag kang magpapapressure. Tandaan mo na mas okay yung tahimik ka lang sa pag-iipon kaysa naman sa post ka ng post sa social media tapos lubog ka naman sa utang. So ayan ang 10 financial tips na sigurado makakatulong para maging maayos ang takbo ng pera mo. Tandaan mo na hindi mo kailangan ng malaking sahod para magsimula mag-ipon. Ang kailangan mo lang ay disiplina, consistency at tamang mindset. Kung gusto mo talaga maabot ang financial freedom, simulan mo nang gawin ang mga tips na ito ngayon. Maliit man o malaki, ang bawat hakbang papunta sa tama ay may malaking epekto sa future mo. At kung gusto mo pa na mas maraming tips at motivation tungkol sa pera, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share na rin sa mga kakilala mo na kailangan din ng wake-up call. Ikaw ba, alin sa mga tips na ito ang plano mong simulan kaagad? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.